John chapter 3 verse 16. Amen? Okay. So yung ano ko si Yuri, meron niyang assignment tuwing gabi. Kasi madalas lagi siya minsan nangihingi ng barya. Meron yung usapan. Ginagawa ko ngayon, iba ko yung style. Bawat hingi siya ng barya, kailangan may memory verse mo na. Ano yun? Sipag sa memory verse, kasi gata memory verse ang diba, 10 piso. O, subukan nyo sa mga anak na, isa lang hinihingi. At least maging motivation nila yun. Maging ano nila yun na, diba, isa hihingi, bibigay data. Diba, nyo sila bigyan. Gawin nilang maging responsible sila na mag-memory verse mo na tapos bigyan ninyo. Nakita ninyo? Yung kasi John 3:16 na medyo mahaba daw. Sabi ko, sige yan, 20 pesos yan. Kaya sige nyo ma-memory verse. Amen? Kaya minsan paggabi, matutulog na yan. Mag-memory verse na minsan nakakadalawa. At least may 20 siya. Pero iniipin niya yun. Para sabi ko pag Pasko, may pera. Diba? At least natutuwa siya kasi nakakatanggap siya sa akin ng 10 bisan, dalawang memory verse sa isang gabi, may 20 pesos, kaya araw-araw. At least, naging ano po nila, di ba? So, kung sa mga namin pong maliliit. Okay? At hingi, memory verse muna. Okay, so sabi ng Bible yan, John chapter 3, verse 16. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? The Bible is give us in-emphasize niya, sabi that He gave His only. Tama? Napaka-importante ng only. Tapos begotten, ibig sabihin, nag-iisa lang ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung meron lang iba Kristo magpapakilala sa panahon natin ngayon, huwag niyo silang paniniwalaan. Amen po ba? Meron Kristo magpapakilala na sila yung magdadala sa atin sa langit, sila yung kaligtasan, huwag kayong maniniwala. Kasi sa Bible, isa lang po yung tunay na Jesucristo ang binigay ng Diyos, bugtong na anak niya at nag-iisa lang yun. Amen? Then sabi ng Bible that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Psalms chapter 51 verse 12. Psalms 51:12. Psalms 51:12. Ang sabi ng Bible yan sa Psalms 51:12. Sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Amen? Just take note the word joy of thy salvation. Amen? Then, in 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Chapter 3, verse 10 down to verse 15. Sige po. So po natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Okay, medyo mahaba ito. Basahin ko po yung verse 10, kaya po sa verse 11. Sabay tayo sa verse 15. Okay, sabi ng Bible dyan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Sabi ng Bible dyan, nakita niyo na po? Amen. Verse chapter 3. Chapter 4, wala yung pinapasa. Okay, verse 10. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Other foundation, Now, if any man build upon his foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Verse 15, if any man's work shall burn and he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yes, so as by fire. Tayo muna mag-pray. Panginoon, salamat po ng maraming yung umaga. We thank you, Lord, for this wonderful time that you have given to us, especially this moment of time, the preaching of the Word of God. Help us, Lord, this morning, open our hearts and our minds so that we can learn and understand, Panginoon, ang nais po ninyong ipalala at ituro po sa amin ngayong umaga. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni
mga bagay dyan na gusto po ng Diyos na paunawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Yung John chapter 3 verse 16, yung Psalms chapter 51 verse 12, and 1 Corinthians chapter 10 verse 15. Ito'y tumutukoy sa ating buhay pananampalataya. Okay? Especially, we as a believer in Christ, we as a Christian, ano yung nagiging dahilan upang ikaw ay lalong maging matapat, lalong ikaw ay maging mas maglingkod, lalong mas mahalin ng Diyos, at lalong magpatuloy sa Panginoon. In spite of what is happening in our country, in our world, na tunay nga, sabi ito ng Bible, that we are living in the last days. And we believe on that. Amen? That our days today is not, mga kapatid, getting good and good, but the Bible tells us that it is getting worse and worse. Sabi ng Bible, ang mga taong mga mandaraya, lalo magiging mandaraya. Ang mga taong masasama ay lalo magiging masama. Amen po ba? So, hindi na pabuti ng pabuti ang tao. Especially, as we, minsan, makinig tayo ng mga balita, amen? Minsan, makinig tayo ng manood tayo ng mga balita sa TV, makinig tayo sa radyo. Minsan, marami tayong mapapakinggan mga senaryo na maraming nagpapatayan, maraming mga taong nang-aabuso, mga taong gumagawa ng mga krimen, amen? Minsan, hindi na pinag-uusapan ng edad. Minsan, mga minor age ay kayang pumatay, kayang gumawa ng hindi maganda. That is our world today. Amen? So, yun ang panahon natin. Kaya nga sa Apostol Pablo, lagi tayo pinapaalalahanan na magpatuloy sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya nung isang araw, nakinig ako ng radyo. Sabi ng radyo, mga kapatid, ang pag-iinom ng kape ay nakakasama sa katawan. Alam niyo, napakinggan ko yun. Mula noon, hindi na ako nakinig ng radyo. Hindi na ako nakinig ng radyo. Hindi magaling sinasabi ng reporter na yun. Okay. But anyway, that is our world today. Amen? So, ngayong umaga, sa mga talatang binasa po natin, mga kapatid, there are 3 reasons. Okay? 3 reasons for Christians' motivation. 3 bagay upang maging motibasyon o maging motivation ng bawat isa po sa atin para lalong magtapat, maglingkod, magpagamit sa kabila ng mga problema marahil, sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan natin, ay mas piliin natin magpatuloy sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang katotohanan po, mga kapatid, maraming mga mananampalataya hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? At yan po yung katotohanan na sinabi ni Pablo kay Timothy, na maraming mga tao kahit mga mananampalataya na, darating yung araw, magnanawa sila sa katotohanan. Darating yung araw, yung katotohanan na napakinggan nila ay mangangati yung kanilang tenga at magsasawa sila at lalayo sa kanilang napakinggan katotohanan. Amen mga kapatid? Bakit po? I believe they did not understand very well, mga kapatid, ano yung mga dahilan bakit kailangan nilang magpatuloy. Amen? Alam nyo, kung motivation mo lang para magpatuloy kasi pagpapalain ka ng Diyos, nagkakamaling motivation yun. Amen? Kung motivation mo lang ay para maglingkod kasi may sakit at pagalingin ka ng Diyos, maling motivation yun. Tama? Kung motivation mo lang, ikaw ay payayamanin ng Diyos. Amen? Aalisin ka sa kahirapan, maling motivation yun. Darating ang araw, mawawala ka sa Panginoon. Kasi those things, those reasons are not the real motivation.
Amen po ba mga kapatid? So, this morning, I would like to share to you this morning tatlong bagay na maging motivation ng bawat mananampalataya upang magpatuloy sa Panginoon. Amen? Number 1, binasa natin yung unang talata. John chapter 3 verse 16. Ano sabi doon? For God so loved the world. Amen? At yung word na yun, mga kapatid, is not the word na physically, na the earth, the planet. Hindi po yun. Yung word na tinutukoy doon, tayo ng mga tao. Amen mga kapatid? And what a great reminders po sa atin. If you take, as I said, that na walang nagmamahal sa iyo, nagkakamali ka. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? Kahit gano'n ang kasama, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Kahit ang tao gano'n kasama, gano'n kalaki ang kasalanan niya sa Panginoon, may nagmamahal sa taong yun. Amen? Kahit ang tao yun ay isang drug addict, mahal siya ng Diyos. Kahit yung tao na yun, mga kapatid, ay killer, mahal siya ng Diyos. Amen po mga kapatid? Kung gano'n kasama ang tao, at kung gano'n ay kabuti ang tao, hindi nagbabago at hindi nag-iba ang pantay na pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya sabi naman doon, for God so loved the world. And thank God, hindi lang niya sinabing mahal tayo ng Panginoon. Binigyan niya ng pruweba. Ano sabi niya? That He gave. Could you imagine? That He gave His only begotten Son. At yung Son po na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ang sabi ng Bible that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? So, unang maging motivation ng bawat mananampalataya, maging dahilan upang lalo magpatuloy, lalo magtapat. Unang-una, makikita po natin Jesus and His saving. Amen? Jesus and saving. Ibig sabihin, ang pagliligtas ng Panginoon. Tama mga kapatid? Alam niyo po, kung kayo ay mananampalataya at hindi mo naintindihan ang kaligtasan sa iyong buhay, at pakiramdam mo hindi talaga totoo yung kaligtasan sa iyo, then I want to tell you this morning, ikaw ang may problema at hindi ang Panginoon. Amen? Kaya po, napakagandang kasaliwain, napakagandang alalahanin, paalala sa bawat isa po sa atin. Kung meron ng unang dahilan para magtapat ka, magbigay ka ng oras, magbigay ka ng panahon, magsakripisyo ka, maglingkod ka, umawit ka, sapagkat alam mo sa sarili mo, minahal tayo, minahal ka ng Diyos. At niligtas ka ng Panginoon. Kung hindi ka niligtas ng Panginoon, ano kaya ang buhay mo ngayon? Kung hindi ka niligtas ng Diyos, anong klaseng pamilya meron ka ngayon? Kung hindi ka niligtas ng Diyos, anong buhay, anong kalalagayan ang meron ka ngayon? Could you imagine that? Amen? So all the things na meron sa buhay natin, nagsimula nung tayo po ay naligtas. At alam nyo, maraming mga Kristiyano, maraming mananampalataya, yan yung isang bagay na pinapabayaan nila sa buhay nila. Isang bagay na kinakalimutan nila sa buhay nila. Yung sila'y niligtas ng Panginoon. Amen mga kapatid? And the Bible tells us mga kapatid, upang ang tao ay makatiyak ng kaligtasan, napakasimple ng ating pong binasa. Kung talagang uunawain natin katulad ng inawit ng buhay kanina. Amen? Tama po ba? Kasalanan ko ay inapon ni Kristo sa krus doon sa Kalbaryo. Amen po ba mga kapatid? Ano sabi doon? Mga kapatid, tinubos niya tayo, dumanak ng kanyang dugo dahil sa kasalanan mo. Sino ka para mamatay ang Panginoon sa iyo? Amen? Tingin mo ba dapat ka para mamatay ang Panginoon sa iyo? All of us, we are worthless and unworthy. Amen? But we thank God because God is a loving God. And because of being omniscient, He knows, mga kapatid, in the future, kung hindi niya ibibigay yung kanyang anak, paano tayo mga tao? Amen po ba? Kung hindi niya isusuko yung kanyang anak, baka kanya-kanya tayong paraan ng kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And that is only the Lord Jesus Christ. Amen?
And He gave us a chance. Mga kapatid, ano sabi doon? That whosoever believeth in Him. Sino po yun? Yung binigay niya anak. Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya po ang tao, para makatiyak ng buhay na walang hanggan, laging napakasimple lang mga kapatid. Amen? Kilalanin mo makasalanan ka. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple ang kaligtasan. Hindi na kailangan kahirapan ng tao sa sarili niya. Hindi na kailangan ng tao marami pang mga paraan para makarating sa langit. There is only one way going to heaven. Amen? Sabi ng Bible, the Lord Jesus Christ Himself in John chapter 14 and verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life, and no man cometh unto the Father but by me. So paano ka makakapunta sa langit kung hindi ka dadaan sa Panginoong Jesucristo? That is so impossible. Amen? Jesus is the only way going to heaven. So dito, makikita po natin, one of the reasons para magpatuloy tayo sa Panginoon, para magpatuloy ka, magtapat ka, alalahanin mo minsan isang araw, niligtas ka ng Panginoon. Amen mga kapatid? At yan po yung isang bagay na huwag ninyong papabayaan, makalimutan nyo sa buhay nyo. Yan yung isang bagay na huwag ninyong papabayaan, mga kapatid, na hindi na maging mahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung parang pag sinasabi natin, ligtas ako, one day, I will go to heaven. And not then. Pero kung ikaw ay isang malagong Kristiyano, ikaw ay isang malagong mananampalataya, araw-araw, magpapaalala sa iyo yung kaligtasang binigay ng Panginoon sa iyo. Amen? If you will just sit, mga kapatid, sometimes if you will just sit and relax and marahil gusto mo magmuni-muni, mga kapatid, isipin mo kung paano ka niligtas ng Panginoon. Amen? Habang nakaupo ka, kung wala kang ginagawa, isipin mo ano yung buhay mo nung binago ka ng Panginoon. Isipan mo kung paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo. And then, I'm telling you this, mga kapatid, you will find out to yourself, ang laki pala ng pasasalamat natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya po, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, one of the motivation ng buhay natin for us to be faithful, for us to be useful by God, is huwag natin kakalimutan yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Alam niyo, kung meron pong pinaka-importanting bagay dito sa buong mundo, yun po yung kaligtasan. Amen mga kapatid? Walang halaga yung achievement natin dito sa lupa. Walang halaga yung mga investment natin dito sa lupa. Walang halaga yung mga yaman natin dito sa lupa. Walang halaga yung mga natamo natin dito sa lupa. Kung sa impyerno ka naman patutungo, balang araw. What is the important thing dito sa lupa? At siguraduhin mo dito sa lupa, yung alam mo, pag namatay ka, sa langit ka patutungo. Yun ang pinaka-importante. Yung pinaka-siguraduhin mo, yung pinaka-secure mo sa iyong buhay. Yung alam mo, anytime, pauwihan ka ng buhay, sa langit ka pupunta. Amen mga kapatid? Yung pinaka-importante sa lahat, dahil alam mo, may isang araw, kinalala mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Amen? Kaya minsan nakakalungkot, marami mga Kristiyano, marami mga mananampalataya, para bang hindi na sila masaya na sila iligtas. Para bang sila hindi na maligaya na sila iniligtas ng Panginoon. Yung bang parang sinasabi na, total, ligtas naman ako, one day, sa langit ako pupunta. Yes, totoo yun, sa langit tayo pupunta. Amen mga kapatid? Pero sana dito sa lupa, huwag mong kakalimutan paano ka niligtas ng Panginoon. Amen mga kapatid? Na mula doon sa mga kasalanan, nilagay ka ng Diyos sa kabanalan. Na mula doon sa kamatayan, nilagay ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Mula doon sa maruming buhay, nilagay ka ng Diyos sa malinis na buhay. Amen mga kapatid? That is one of the things na maging motivation ng mananampalataya. Jesus and His saving. Amen? Na ikaw, ako, niligtas ka ng Panginoon. Mahalaga pa ba sa inyo na kayo'y niligtas ng Panginoon? Amen? Mahalaga pa ba sa atin yung kaligtasan?
Amen? Mahalaga pa ba sa iyo na minsan isang araw, binago ka ng Panginoon? Amen mga kapatid? Sana yun yung huwag natin kakalimutan. At maging motivation natin araw-araw para magtapat, maglingkod, magpatuloy. Amen? That being worthy and worthless, unworthy and worthless, niligtas ka ng Panginoon. Amen mga kapatid? Number 2. Sa binasa natin sa Psalms 51:12. Ano sabi ni David? Amen? So si David, because of sin that he committed, mga kapatid, to Bathsheba, and then because of that is nawala yung kanyang init, nawala yung kanyang katapatan, nawala yung kanyang, especially yung kaligayahan niya, na siya ligtas at maglingkod sa Panginoon. One day, he realized na lahat ng kasalanan na gawa niya sa buhay. Kasi alam niya sarili niya, hindi na siya masaya. Kaya nung nag-pray siya, ano sabi niya sa Panginoon mga kapatid? Sa Psalms 51:12, ano sabi niya? Sabi niya, sa Psalms 51:12, mga kapatid, ang sabi ni David yan, sa Psalms 51:12, sabi niya, restore unto me, amen? Ano sabi? The joy of thy salvation. Amen? So number 2, not only Jesus and saving, but also yung tinatawag nating joy of salvation. Amen? Alam nyo, ang kaligtasan hindi po nawawala. Amen? If you think salvation ay nawawala, then hindi ka talaga ligtas. Kasi sa Bible po, ang kaligtasan, hindi nawawala ang kaligtasan. Amen? Nung kinilala mo ang Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? And it means, it is eternal. It means, walang hangganan. Hindi natatapos, hindi nababawasan. Tama mga kapatid? And it is secure because of the Father's hand and the Lord Jesus Christ's hand. So, meron tayo tinatawag na assurance of salvation. But, when we committed sin, when we commit sin, sometimes, ito yung nawawala. Yung tinatawag na joy of salvation. Amen mga kapatid? Nawawala yung hindi yung katiyakan, kundi nawawala yung kaligayahan, yung kakasayahan ng kaligtasan. Amen? Kaya nga, minsan nakakalungkot, ito yung hindi nakakalimutan din na maraming mga mananampalataya, maraming Kristyano, na yung sila ay hindi na masaya sa kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga minsan, mga kapatid, may mga mananampalatayang nagsasabi mga mananampalataya pero hindi makita sa buhay nila. Amen? Para ba minsan pagpupunta sa church, parang wala sa sarili. Tama? Parang wala sa sarili. Yung para bang makita mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, ang saya nilang umahal sa Panginoon, ikaw ang lulog mo. Para ba yung iba? They were so excited to sing, excited to be used by God, pero ikaw, wala kang nagana-gana. Na yung iba, they are shouting, Amen! Pero ikaw, hindi ka makapag-amen. Amen mga kapatid? Yung iba, they were so excited, they are open their Bible, pero hindi mo ma-open yung Bible mo. Mga kapatid, where is your excitement in God? Nasaan yung kaligayahan mo? Nasaan yung excitement mo sa Panginoon? Amen mga kapatid? And it's sad to say, sometimes, when it comes to worldly things, we're so excited. Amen? Nandun yung excitement natin sa makamundo. Nandun yung excitement natin sa labas. Pero pagdating sa Panginoon, wala tayong kagana-gana. Amen mga kapatid? Amen po ba? Minsan, sa trabaho, ang saya-saya natin. Pag sa church, ang lungkot-lungkot natin. Pag sa eskwela, ang ganado-ganado tayo. Pag sa church, wala tayong kagana-gana. Amen mga kapatid? Kaya nga minsan para bang yung joy of salvation, para bang wala na sa atin. Amen mga kapatid?
maging motivation natin is ipakita natin if we are saved, ipakita natin na masaya tayo every time we worship the Lord. Amen? Every time we sing to God, masaya tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Isa nakakalungkot lang, mga kapatid, minsan, pagdating sa mga secularity, pagdating sa eskwela, mga kapatid, involved tayo. Ganado tayo. We're so excited. Pero pagdating sa church, ang tamad-tamad natin. Pagdating sa church, wala tayong kagana-gana. Pagdating sa eskwela, ang aga-aga natin gumising. Amen? Bihis na bihis tayo, excited tayo. Pagdating sa church, tamad-tamad tayong bumangon. Tama ka ba? Amen mo ba mga kapatid? Yung bang pagdating sa ibang bagay, kahit walang magsabi sa iyo, gagawin mo kasi masaya ka doon sa ginagawa mo. Pero pagdating sa church, kung hindi ka pa sisipahin ng tatay mo, nanay mo, hindi ka makikilos. Meron sa inyo mga kapatid? Sana kung gano'n tayo kasaya sa trabaho, gano'n tayo kasaya sa eskwela, gano'n tayo kasaya, excited when it comes to secularity. Sana gano'n din mga kapatid, pagdating sa gawain ng Panginoon, we're so excited para sa Panginoon. Tama po ba? Kaya minsan hindi na nagiging motivation ng mananampalataya para magpatuloy. Kaya marami mananampalataya nawawala sa Panginoon ang lungkot ng buhay. Marami mga mananampalataya bumili sa gawain ng Diyos ang lulungkot ng buhay. Bakit? Walang kasiyahan. Tama? Walang kasiyahan. Amen mga kapatid? Kaya minsan sabi nga, minsan marami umati sa church, wala sa sarili. Iba yung iba, umaawit na sa Panginoon, ikaw, para bang hindi ka pa naimas-masal. Amen po ba? Yung makita mo yung katabi mo, ang saya-saya umawit kay parang nakatumanga ka pa. Amen po ba? Kaya yung sinasabi mga kapatid, when it comes to church, kailangan magkaroon tayo ng presence of mind. Yung puso natin masaya sa Panginoon. Pag-aawit tayo masaya. Bisan ka nang araw umawit pag Sunday, hindi ka maawit. Di ba? Pag Sunday ka nang alam natin, awit ka nang alam sa Panginoon, hindi ka maawit. Pero pagdating mo sa bahay, ikaw ay sigaw ng sigaw. Pagdating sa eskwela, ikaw yung pinakamaingay. Tapos pagdating sa church, wala ka gana-gana. Saan pa rin kaya kita? Did you get the point mga kapatid? Alam nyo, maging motivation ng mananampalataya na pagkatapos silang naligtas, sana hindi mawala yung kasiyahan ng kaligtasan. Amen? Na kung paano tayo kasaya outside the church, gano'n tayo kasaya sa mga personal na agenda natin, trabaho, pag-aaral, kahit nasa bahay, kung paano tayo kasaya sa ibang bagay. Sana, when it comes to church, when it comes to God, ipakita natin, mas masaya tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Joy of salvation. Kaya sabi ni David, mga kapatid, pagkatapos niyang na-realize yung pagkakamali at pagkakasala, sabi niya, hindi na siya masaya. Sabi niya sa Panginoon, i-restore mo yung joy ng kaligtasan. Kasi hindi na ako masaya. Amen? This morning, marahil hindi ka na masaya. This morning, hindi ko alam ano yung mga bagay na pinagdadaanan mo kung bakit ngayon hindi ka masaya. Pero sana kung manatili ka. Sana it is time to pray to the Lord like David. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko ng kaligtasan. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko na magtapat sa iyo. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko na magsimba sa every Sunday. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko na umawit sa iyo. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko na magpagamit sa iyo. Amen mga kapatid? Sana ipagdasal natin sa Panginoon. Ibalik natin yun. Ibalik ng Panginoon yung sa atin. Amen po ba mga kapatid? Para ikaw magkaroon ka ulit ng enough na motivation, kasiyahan na lalo pa ngayong magtapat para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Para every time when you go to church, ikaw yung unang nakangati. Amen po ba? Hindi yung pagpunta mo sa church, ikaw yung unang alam yung nakatawang kasi mga naawa-awa yung mga kapatid. Tama? Nakakawa yung taong nakasimango. Ha? Alam niyo, susunod pag tayo lahat nakasimango dito, ha? Magdadala na akong tunay na bangkay dito at palalagay ko dito.
Para akma yung mga mukha natin. Tama? Meron ba kayo nakakita ng funeral tapos yung mga tao nagtatawanan? Yung bang ang saya nila? Diba? Diba minsan malungkot sila? O diba? Kasi pag ganun mga mukha natin, iakma natin. Lalagyan natin ng pabaho niya. Diba? Tapos higas kayo. Para mga akma. Pero alam niyo ako din, hindi tayo sumasamba sa Diyos na patay. Amen? Hindi tayo sumasamba sa Diyos na gawa sa bato. Hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na sinusuot. Hindi tayo sumasamba sa Diyos na dinitikit sa pader o binibenta. Sinasamba natin yung buhay na Diyos. Kaya dapat ipakita natin pagsamba natin dito sa lupa, buhay na pagsamba. Bakit? Pagpatay ka na, makakapagsamba ka pa ba? Amen mga kapatid? Pag matigas ka na, makakapunta ka pa ba sa church? Hindi po. Kaya habang malakas tayo, tama? Habang ang katawan natin hindi pa matigas, kaya ipakita natin masaya tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? So that is the second motivation ng mga mananampalataya para magpatuloy. Amen? Kaya this morning, marahil nawawala na yung God's salvation. You can pray to the Lord. You ask the Lord to help you. Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Amen? Kasi kapag pinili mong hindi na maging masaya sa Panginoon, araw-araw hindi ka na masaya sa Panginoon. Amen na ulit? Lunes, Krisyano ka, naksilang. Martes, Krisyano ka, para bang walang kapag-asa. Merkules, Krisyano ka, para bang, di ba? Then linggo, pumunta lang sa church for the sake, present physically, absent mentally. Present physically, naka-dress, naka-long sleeve, naka-BS, na maayos, para nakikita kasama, pero deep inside, layo na inisip. Tapos uwi, sasabihin, okay na, nakapagsimba naman ako. Hindi po ganoon ang pagsisimba. Ang pagsisimba, hindi nakukuha sa magandang base, sa magandang damit. Ang Diyos lagi kumitingin sa puso natin. Amen mga kapatid? Yes, it is a good thing to dress properly. It is a good thing to wear a nice dress, a nice clothes every Sunday. Tama lang yan. Alang-alang ang dito, pupunta ka ng Sunday, sasamba ka na kapag basketball ka. O diba? Pupunta tayo ng Sunday, nakapangbahay lang tayo. Siyempre, we will respect the house of God. We will respect as we worship the Lord. Behind that, there is more important. Yung buong puso natin. Amen mga kapatid? Kaya po, yun yung unang maging motivation natin. Yung kasiyahan ng kaligtasan. Amen? Then lastly, sa binasa natin, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Ito yung isa sa maging pinaka-motivasyon natin panghuli. Alam niyo kung ano po yun? Not only Jesus and saving, yung kaligtasan, yung joy of salvation, yung kasiyahan ng kaligtasan. Pero alam niyo dito kasi sa lupa, hindi lang tayo dapat nag-aantay na bumalik ang Panginoon na wala tayong ginagawa. Hindi lang tayo dapat nag-aantay na kuhanin lang tayo ng kamatayan dito sa lupa na wala tayong ginagawa. Kasi pag tayo kinuha ng kamatayan dito sa lupa, o bumalik ang Panginoon, at dahil ligtas tayo, naunawaan natin ang buhay dito sa lupa ay hindi natatapos. Amen? That after we close our eyes in this earth, that is the time na bubuksan natin mga mata natin sa kabilang buhay. And if you are saved, sa piling ng Panginoon. Amen? Pero hindi pa nagtatapos yun. Mga kapatid, hindi pagdating natin sa langit, totoo, makakasama natin ng Panginoon, pero hindi lang po nagtatapos. Tama? Because the last thing that we can motivate ourselves, mga kapatid, is this. Yung tinatawag na judgment seat of Christ. Amen po ba? Yung judgment seat of Christ, ito po ay paghatol ng Panginoong Jesucristo sa mga believers. Amen? Sa mga believers. So, sa mga unbelievers, ang tawag natin doon, great white throne judgment. Yung ang tao, pag namatay walang presyo sa puso, automatically, that person go to hell. Amen? And in hell, it tells us that there is no exit. There is no second
Amen? And that person, mga kapatid, stay in hell forever, forever, in eternity. Amen? Kaya po sana pag ang tao napunta ng impyerno, pag namatay at wala po sa puso, huwag niyang sisihin ng Diyos. Kasi naniniwala ko araw-araw, God is always giving us many, many chances para yung tao makarinig ng kaligtasan at maintindihan niya na kumilala sa ating Panginoon. Tama mga kapatid? Pero, on the other thing, sa mga mananampalataya, ito yung iisipin lagi natin. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, it is a good thing one day, you will go to heaven. He promised. Amen? When you die, you go to heaven. Amen mga kapatid? And make sure, talagang palanan ka pupunta. Huwag mo lang i-secure yung mga bagay dito sa lupa. I-secure mo talaga na siguraduhin mo sa langit ka pupunta. Amen? And it is a good thing when we die, you will go to heaven. But on heaven, there is another thing. You know what is that? We call it the judgment seat of Christ. Ibig kong sabihin, harap tayo sa Panginoon at hatulan tayo ng Panginoon, hindi po kung ligtas ka o hindi, kundi hatulan tayo ng Diyos kung paano natin pinaglingkod ang buhay natin dito sa lupa. Amen mga kapatid? Kaya kung babalikan natin yung context natin, kaya dito, mga kapatid, isa pong paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. And because we know the Church of Corinth, amen, na malaki yung problema nila sa character, spiritually, malaki yung kanilang problema personally. Kaya si Pablo, lagi na lang siya nangangaral. Lagi na lang siya nagtuturo sa iglesia ng Corinto. And here, sinabi niya mga kapatid in verse 10, pinaalala niya sa kanila na sabi ng Bible dito in verse 11, for other foundation can no man lay that is laid which is Jesus Christ. Now, if any man, in verse 12, build upon this foundation. Ano sabi? Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Every man's work, ano sabi? Shall be made manifest for the day. Alam niyo po yung sinabi dito for the day. That is the judgment seat of Christ. Shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he has built thereupon, he shall receive a reward. And if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but himself shall be saved, yet so as by fire. Nakita niyo mga kapatid? Na darating daw ang araw, yung sinabi ng Bible, the day shall declare it, the judgment seat of Christ. Every believer, alam nyo, sa pagharap natin sa Panginoon, it's not a family, but it is individually. Amen? It is not a church, but every Christian. Harap-harap tayo isa-isa sa Panginoon. Amen? At ipapakita ng Diyos, mga kapatid, yung mga buhay natin dito sa lupa. At sabi ng Bible, yung bawat pinaglingkod natin sa lupa nang hindi totoo, pagpapanggap lang. Amen? Hindi makadiyos. Ang sabi ng Bible, ipapasok ng pagsusulit sa apoy. At ito'y nasunog. Ano sabi? Sayang. Amen mga kapatid? Yung mga dito sa lupa, para bang binigay mo na lahat ng buhay mo, and yet one day, pagharap mo sa Panginoon, makikita pala yung katotohanan. Bali, wala pala yung ginawa mo. Alam yung bakit? Kasi ginawa pala natin na hindi totoo sa puso natin. Amen? Pero bawat pagpapagana ginawa natin at pinadaan sa apoy, kasama ng Bible dyan at hindi nasunog in verse 14, he shall receive a reward. Amen? Makakatanggap ng gantimpala, pero kapag yung mga ginawa natin sinubok doon sa apoy at nasunog, kasama ng Bible, malaking panghihinayang. Yes, you are saved, sabi ng verse 15, but he himself shall be saved. Ligtas ka. Pero yung inuusgan kasi dito, yung paglilingkod natin dito sa lupa. Amen mga kapatid? Hindi pa napakaganda maging motivation ng
ng bawat Kristyano. Amen? Bawat pananampalataya. Every time we are doing something to God, every time nagagawa tayo sa Panginoon, ay gawin mo ng totoo para sa Panginoon. Gawin mo ng totoo sa iyong puso. Gawin mo ng hindi nakitilitan. Gawin mo ng maluwag upang palang pagharap natin sa Panginoon. Isusubok sa ako yun. Hindi masusunog. May gantimpala sa Panginoon. Pero kahit anong ginawa mo dito sa lupa, kahit magbigay ka ng malaki, kahit anong investment mo, kahit anong gagawin mo, kung dahil ay pagpapanggap, pagpamalaki, makitang tao, hindi totoo, darating ang araw masusunog, sayang malaking panghinaya, walang gantimpala. Amen mga kapatid? Hindi man napakagandang motivation natin bilang mananampalataya. Na bawat paglilingkod pala natin dito sa lupa, darating ang araw, mahatulan ng Panginoon. Amen? Kaya every single cent that you give to God, make sure, para sa Panginoon, totoo sa puso. Every time you build something to God, every time you are doing something to God, make sure, gawin mo ng totoo sa puso. Para one day, hindi masasayang. Amen mga kapatid? Hindi ba napagandang motivation sa ating paglilingkod sa Panginoon? Upang sa ganoon ma-remind tayo, upang sa ganoon mapaalalahanan tayo, lalo tayong magtapat sa Panginoon ng totoo sa Panginoon. Lalo tayong maglingkod sa Panginoon ng totoo sa Panginoon. Kasi hindi natin pwede madaya ang Panginoon. Amen? Pwede natin lokohin ang kapwa natin mananampalataya, pwede natin dayain ang kapwa natin mananampalataya, pwede tayo magpanggap sa tao, pwede tayo magtago sa tao. Pagdating sa Diyos, harap tayo sa Diyos, ipapakita lahat ng Panginoon ginawa natin, at aatulan niya. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya po yun yung na-realize ni Solomon, di ba, sa kanyang buhay. Tama? Lahat ng nasa, lahat ng yaman, lahat ng karangyaan, lahat ng kasalanan, lahat ng kalayawan, he experienced under the sun. But it says, after he was realized that all of those things, sabi niya, all are vanity. Lahat, walang kapuluan pala. Amen? Lahat, walang kapuluan, ang sabi na ni Haring Solomon. Kasi sabi niya, harap pala ako sa Panginoon, wala pa ng kapuluan yung mga bagay dito sa lupa. Isang pinaka-importante, ang sabi niya mga kapatid, pinaka-conclusion ng kanyang buhay, sabi niya, matakot sa Diyos at sundin ang utos ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya po ngayong umaga, ito'y paalala lang ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi maraming mananampalataya, hindi naglilingkod, hindi nagtataka, hindi nagpapatuloy, kasi wala silang motivasyon sa buhay nila. Amen? Wala silang nagiging dahilan upang sila'y magpatuloy sa Panginoon. Akala nila ang pagiging Kristyano magsimba. Amen? As I said, kung kapag mali yung motivation natin sa buhay para magtapat, nagkakamali tayo. Amen? Kung ang motivation lang natin para pagpalayan ng Diyos, nagkakamali ka. Kung motivation lang natin, iahon tayo sa kahirapan, nagkakamali tayo. Kung motivation lang natin, ayusin ang Diyos ang buhay natin para magtapat, nagkakamali tayo. Mga kapatid, there is more beyond that na pwede natin maging motivation. Una, yung kaligtasan natin. Amen? Kaya yun yung huwag natin kakalimutan sa buhay natin. Yan yung huwag mong kakalimutan sa buhay mo. Na minsan isang araw, niligtas ka ng Panginoon. Amen mga kapatid? Tama ko ba? Minsan yung isang araw, niligtas ka ng Panginoon. One day, mga kapatid, pag tumanda tayo, mawawala marami ng memorya natin. Tama? Minsan, makakalimutan na yung tao, diba? Pagtanda. Tama? Pero yung kaligtasan, hindi nakakalimutan ng Diyos na. Kaya mga kapatid, if you are discouraged, kung minsan kapag may pinagdadaanan ka, minsan kapag parang gulong-gulong isip mo, minsan parang problemado ka, just think about anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Isipin mo pa, anong ginawa ng Panginoon sa iyo. And I'll tell you, magiging motivation para lalo mapagpatuloy sa Panginoon. Amen?
Because you will realize, yung lahat na pala na pinagdadaanan mo, ay napakalit na bagay lang kumpara sa ginawa ng Panginoon para iligtas ka. Amen mga kapatid? Then after salvation, meron tinatawag na joy of salvation. Amen? Marahil hindi ka na masaya. Mga kapatid, ibalik mo yung kasiyahan sa Panginoon. Amen? Marahil nagnanalawa ka na sa pagdating sa Panginoon. Huwag mo ngayon, manawa ka na lang, ibalik mo yung kasiyahan mo sa Panginoon. Amen? Tama po mga kapatid? Ibalik mo yung kasiyahan mo, magsimba. Ibalik mo yung kasiyahan mo, magbasa ng Bible. Ibalik mo yung kasiyahan mo, magbigay, umawit, pagpuri. Ibalik mo yung kasiyahan mo, mag-involve, magpagamit sa maging matapat. Ibalik mo. Because one day, meron pong tinatawag na judgment seat of Christ. Amen mga kapatid? Sa pagharap natin sa Panginoon, susubukin yung mga ginawa natin. At kapag yan ay nasubok, sayang, malaki Panginoon. Pero pag yan ay pumasa, gusto tinatawag natin test of fire. Sabi ng Bible, meron ganting pala. Kasi ang Diyos ko, hindi po kumakalimot. Amen? Sabi ng Bible in Hebrews chapter 6 verse 10, ano sabi doon? Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi doon? Hebrews chapter 6 verse 10, ano sabi? Kaya, for God is not unrighteous. Amen? Ano sabi? To forget your work and labor of love. Ang Diyos hindi po kumakalimot sa bawat pagpapagaling ng pag-ibig. Amen? Alam na hindi po kinakalimutan ng Diyos yung pinagdadaanan mo, yung alam ng Diyos yung ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Yung ikaw ay nagsasakripisyo, tama, para sa Kanya, ay hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Amen mga kapatid? Na minsan, ay maglilingkod ka sa Panginoon, minsan kahit kapos na kapos ka, pupunta ka sa church, kahit may pinagdadaanan ka, pupunta ka sa church, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Sa pagkakasabi ng Bible niya mga kapatid, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Hindi kinakalimutan ng Panginoon yan. And one day, yun yung iharap natin sa Panginoon. At kapag yun na nakita ng Panginoon, sabi doon, may ganyan tayo. Amen mga kapatid? Kaya ngayong umaga, kumusta po ang ating buhay spiritual? Kumusta ang ating kalalagayan bilang mananampalataya ngayong umaga? Kumusta yung kalalagayan mo sa harapan ng Diyos? Hindi na po mahalaga sa iyo na ikaw ay ligtas. Nawawala na ba sa iyo yung kaligayahan mo bilang isang mananampalataya? Mga kapatid, maharap tayo sa Panginoon. Maharap ka sa Panginoon. Sayang din pala yung pinagpilog natin. Pero kung magiging motivation mo na hindi mo kakalimutan ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, magiging masaya ka, lalong-lalo na sa Panginoon. One day, harap tayo sa Panginoon. At susubukin yung ginawa natin. Paglilingkod, pagpapagal, sakripisyo, alam ng Panginoon. Pero ginawa mo ng totoo para sa Kanya. Sabi ng Bible, gaganting palaan ng Panginoon. Sana maging motivation natin yun. As I said, yes, you are saved, you will go to heaven. Yes, it is a good thing that we will go to heaven. Amen? And I hope that all of you, all of us, makikita pa rin tayo sa langit. Tama mga kapatid? But there is another thing, scenario on heaven. Ano yun? Bawat isa sa atin, may gantimpala. Baka yung iba, walang gantimpala. Kasi dito sa lupa, yung isa, matapat. Yung isa hindi. Di ba napakaganda kung lahat tayo kung pupunta man na tayo langit? Lahat tayo may gantimpala. Amen mga kapatid? Yung ba para bang sa school, di ba? May mga medalya para sa tagad. May medalya, di ba? May medalya. Yung ba para bang, di ba? Kasi sa mga magkaklase may mga medalya. Tama? Sabi nga, nung hapon na punta ko kay Brother Excel, bukas kami ng class after ng turo namin sa Riyadh.
And then, si Mrs. ay napansin yung mga certificate ni Brother Rizal. Ang dami. Sabi ni Brother Rizal, yung iba nga, nakatago pa nga. Kasi hindi ganda. Meron pa nga sa yung yellow belter. Green. Pamataas yun. Hindi ka na magaling sa trabaho. Tawag dito. Mag-resign. Hindi man yun. Yung green belt, mataas ang sahod nun. Lalo pag nag-black belter ka pa. Oo nga. Pero sa kanya green belter. Pero hindi man po ngayon. Kaya pwede na nga siya mag-resign sa trabaho niya. Alam mo magkano sa ulan ng pag-ano? 80,000 naman. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Ayaw niya. Masaya siya sa trabaho niya. Pero kung tutusin, pwede siya mag-resign at gamitin niya. Pag black belter pa, pinaka-indiman mo yun. Amen? Hindi ako sa certificate. Nabanggit ko lang. Sabi ko, alam mo yung tatay ko, wala akong nakita ang ganyan yung mga certificate. Ang madalas ko nakikita ang buwan na pares. Yung minsan nakita ang mga kapilya, buwan na pares. Ang bihira yan. Wala nakita ang certificate niya. Nakita ko lang yung minsan napapakit niya, buwan na pares. Anak, may kasyo. Padalo mo. Ang bihira yan. But anyway, di ba, minsan ang saya na meron tayong di ba yung effort natin dito sa lupa, nagsisikap tayo. Minsan, di ba, ang sarap na meron kapalit? Nag-aral ka mabuti. Tama mga kapatid? Di ba, ang sarap ko dito ng graduation, meron kang award. Bakit? Deserve mo eh. Sana sa langit ganun din. Amen? Kung bibigyan tayo ng timpala kasi deserve natin. Bakit? Nagtapat tayo dito sa lupa. Amen? Kung pwede nga natin sa langit, payabangan pa tayo, meron akong reward, kahit na wala. Wala, parang pangit naman pag gano'n, ha? Ako meron akong righteousness, meron akong reward. Kahit na wala kasi tamat ka pa sa lupa. Simba-simba ka kasi, kasama kita, wala ka namang ginagawa dun eh. Kung pwede lang natin pa sa langit, ikaw kasi, hindi ka eh. Tama? Pero lang ganun. Pero the point is this, sana kung paano tayo dito sa lupa nagkakasama, sa langit at magkasama tayo lahat. At ang panalangin ko, dahil sa langit, lahat tayo, may ganyan tayo. Amen? Pero babase ng Diyos, kung ano yung ginawa ko dito sa lupa. Kasi doon sa langit, wala tayong paglilingkod na gagawin doon. Amen mga kapatid? Ang gagawin natin pagpupulit, pagsamba na lang sa Panginoon, ang paglilingkod dito sa lupa. Kaya doon tayo babase ng Diyos kung may ganyan pala ka. Hindi ba napakita motivation, araw-araw, ako pala ilang ng Diyos, magtatapos ako sa Panginoon. Magpapatuloy ako. Kaya may problema, may pinagdadaanan, kahit may mga kapos sa buhay, may pangangailangan, magpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Kasi alam mo, hindi kinakalimutan ng Diyos yung pagpapagaling sa Kanya. Kapag sa ganun, pagpunta ko sa langit, may ganyan pala ako sa Panginoon. Amen mga kapatid? So yun po yung maging motivation natin ngayong umaga upang magpatuloy ang bawat isa po sa atin bilang mga kapatid. Let's all stand up and then let's close it in prayer. Maraming tayo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito. We thank you Lord for reminding us sa amin bilang motivation ninyo upang kami magdapat maglingkod Panginoon. Dalangin ko po, dakilang Diyos, ngayong umaga. Ipaalala niyo po sa amin ang aming napag-aralan. So that we can make it as our motivation upang lalo kami magtapat, magpatuloy. Sa kabila na pinagdadaanan namin sa buhay, ay magkaroon kami ng tatlong bagay nito na maging dahilan namin upang malalo kami maglingkod, magtapat sa iyo. Una, yung kaligtasan. Pangalawa, yung kasiyahan ng kaligtasan. At pangatlo, yung tinatawag na gantimpala ng aming pong paglilingkod. Kaya dalangin ko ngayong umaga, Panginoon, pagpalain ko ng mga anak. Kausapin at muling ibalik ang kasiyahan ng pagiging Diyos. Habang ating mga ulo na katulog, mga mata na katulog. Marahil ang salita ng Diyos na paalala ngayong umaga. Especially sa iyong buhay, pananampalataya. Na marahil, pakiramdam mo, wala na yung kasiyahan. O baka, hindi ka na masaya sa pagiging ligtas.
Kaya minsan hindi ka rin masaya sa lahat ng bagay. Pero kapatid, nakita natin, kung yan ang magiging dahilan mo, yes, pupunta ka sa langit, pero wala kang nagtimpala. Pero sana ngayong umaga, ipanalangin mo sa Panginoon. Panginoon, ibalik mo yung kasiyahan ko. Salamat o Diyos na niligtas niyo po ako. Una, salamat Panginoon, hindi na ako pupunta ng impyerno. Salamat o Diyos, binigay mo ang inyong bugtong na anak na si Jesus, namatay sa krus. At kung aking siyang sinampalatayanan, eto ako ngayon, Panginoon, may buhay na walang handa. Maayos ang aking buhay. Mula sa karumihan, nilinis niyo po ako. Mula sa kamatayan, nilipan niyo po ako sa buhay. Mula sa magulungan, inayos niyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoon. At nawa yung kasiyahan, ibalik niyo, Panginoon. Upang sa ganoon, pag-arap ko po sa iyo, Panginoon Diyos. Ano man ang aming pagpapagal dito sa lupa, ay gagawin ko ng buong katapatan. Gagawin ko ng totoo sa aking puso. Upang sa ganoon sa langit, ako'y may ganun alam. Marami din ang panalangin mo yung umaga, kapatid. Bakit hindi ka panalangin magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga? Kung yan ang panalangin mo, you make up. Pagpasalamat mo, niligtas ka ng Diyos. Sino ka para iligtas ng Diyos? Sino ka para baguhin ng Panginoon? Sino ka? Alam niyo, as I said, kung tayo lang ang magja-judge sa ating mga sariling buhay, tayo mismo magsasabi, hindi ako karapat dapat sa langit. Tayo mismo magsasabi, I am not worthy to heaven. Pero alam niyo, kapatid, hindi tinignan ng Diyos yun. Hindi tinignan ng Diyos kung gaano kalaki yung kasalanan na nagawa mo sa Kanya. Ang tinignan ng Diyos at pinangibabaw sa Kanya, yung dakilang pag-ibig at pinaranas niya sa lahat ng tao. Sa masamang tao, sa mabuting tao, sa taong mamamatay, sa taong gumagawa ng mabuti, pantay ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi pa napakapalad natin. Napakasarap isipin, hindi tayo karapat-dapat pero minahal tayo ng Diyos. At niligtas pa tayo ng Panginoon. Wow, praise the Lord for that. Pero kumusta yung pagiging ligtas? Are you still happy? Are you still enjoying your Christian life or being saved? Ini-enjoy mo ba yung pagiging Kristiyano mo? O baka naman kapatid, hindi ka na masaya. Hindi ka na masaya pagdating sa Panginoon. Sana, kung gaano tayo kasaya sa lahat ng bagay, sa trabaho, nagpupursige tayo. Ang saya natin kahit mahirap. Sa eskwela, kahit ang daming mga projects, ang daming pinapagawa natin, masaya tayo kasi para natin ang pag-aaral natin. Sana, kapatid, pagdating naman sa church, ipakita din natin yung kasiyahan natin. Ipakita din natin ang mahal din natin ang gawain ng Panginoon. Upang sa ganon, magharap natin sa Diyos. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa, susubukin. At makita, hindi masusunog, hindi masasayang. At bibigyan ng Diyos ng gantimpala. Hindi ba napakagandang motivation natin? Para lalo tayo magpatuloy, lalo tayo mag-ikot, lalo tayo magdapat. Kahit mahirap ang buhay, may pinagdadaanan. Sa lahat sa buhay, may mga pangangailangan. Pero ipakita natin sa Diyos na mahal natin ang Panginoon. At sapagkat ang Diyos ay hindi liko at kumakalimot. Alam niya ang pagpapagal mo. Alam niya ang sakripisyo mo para sa Kanya. It takes a time, one day, magpapalain ka ng Panginoon. Nagilang Diyos, salamat po sa paalala niyo. Ay, Lord, ito may maging paalala ang motivation namin sa buhay. Na araw-araw, iisipin lagi namin, sino kami para mahalin mo? Sino kami para ibigin ninyo? Pero salamat,
Ginawa niyo lang yun para sa kami. Salamat po, Panginoon, na may susukli namin. Mamahalin namin kayo paglilingkuran. Magiging tapat hanggang pagbalik nyo. Upang sa ganoon, sa pagharap namin, meron kami mga gantimpala na matatanggap mula po sa iyo. Walain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Can I take a seat?